Hi everyone! For today's video ay gagawa tayo ng bagong flavor ng cheese rolls at saka ng ensaymada. Tatawagin natin itong pistachio rolls at saka pistachio ensaymada. Ibang recipe din ito ng dough ang gagawin natin ngayon. Mas pinamura at mas pinakonti natin yung recipe niya. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Meron tayo ditong full cream milk. Ayan, hahatiin ko lang ito. Then itong hawak ko ay ima-microwave ko lang siya para magiging warm siya. Then kapag warm na ito, ilagay na natin yung ating potato flakes. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Marami nito doon or sa mga online baking store. Hahaluin lang natin to hanggang sa ma-absorb lang ng potato flakes yung ating nilagay na milk. Then ayan, kapag na-absorb na ito, set aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang milk, ayan, ilagay na natin yung ating dalawang large na egg. Ayan, malamig tong milk na ito, galing ito sa ref. Ayan, i-mix lang natin ito. Then dito naman sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating mga dry ingredients. Una yung bread flour, then sunod yung sugar, powder milk, at saka yung ating salt. Then ilagay na rin natin yung ating instant yeast. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang sila. Then ilagay na natin ngayon yung ating set aside na potato flakes kanina. Ayan na, ano na siya, na-absorb na siya at basa. Kailangan guys, basa yung ating potato flakes or na-absorb niyang maigi yung liquid na nilagay natin. Then ilagay na rin natin yung ating cold milk at saka ng egg mixture. Then i-mix lang natin ito hanggang sa mag-form lang siya ng dough or wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Then ayan guys, kapag nakikita nyong dry pa talaga siya, mag-add lang tayo ng cold milk. Ayan, 3 tablespoon yung in-add ko pa dito. Basta kailangan na-form na yung ating dough, ganito na siya bago po tayo maglagay ng butter or ng fats. Check lang natin ngayon yung ating dough. Ayan, medyo stretchy na siya guys. Ayan, pwede na nating ilagay yung ating room temperature na butter. Medyo malambot na yung ating butter pero nandun pa rin yung lamig niya. Ayan, dapat ganun lang din. Hindi yung masyadong melted kasi kapag masyadong lusaw yung ating butter, ayan, makaka-apekto yun sa magiging texture ng ating dough. Hinati ko lang siya ng pa-cube, then ilagay lang natin siya one at a time dito sa ating dough. Sa mga magtatanong kung pwede yung fresh na potato or yung mashed potato na nabibili sa mga palengke, ayan, pwede naman yung gagamitin nyo dito. Pero kung gusto nyo iwas hassle na, ayan, maganda itong potato flakes kasi anytime na gusto mo mag-bake, ay hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para bumili ng potato at maglaga pa. Lalagyan mo lang siya ng liquid, then pwede mo na siyang gamitin anytime. Then ayan, nalagay ko na lahat ng ating butter. Continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Then isang sekreto dito guys, para mas successful yung paggawa natin ng ating dough, wag po natin siyang i-high speed. Dapat medium speed lang yung speed ko dito ng aking mixer. Hanggang 8 siya, pero yung 4, hanggang 4 lang yung ginamit ko dito para hindi uminit agad yung ating dough. Kasi kapag uminit agad yung ating dough, may tendency na mamamatay yung yeast dun sa ating dough. So, hindi na siya asa or papalpak na siya. Then, dito naglagay na ako dito ng konting oil dito sa ating mixing bowl. Then, gagawin natin ngayon yung ating window pane test na lagi natin ginagawa. Kailangan na i-stretch lang natin yung ating dough at kapag kakain na natin siyang panipisin na hindi siya napupunit, ayan, ibig sabihin ready na yung ating dough. Konting oil lang din ang ilagay natin sa ating mixing bowl. Basta hindi lang didikit yung ating dough. Kasi kapag nasubrahan din natin ng oil, ayan, parang tumitigas yung dough natin pagka i-bake natin siya. Then, kailangan nakasarang maigi yung likod ng ating dough para hindi siya mapasukan ng oil. Then, ayun, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. Then, paasahin na natin ito ng mga 40 to 45 minutes hanggang sa mag-double lang yung size niya. Then, nag-brush ako dito ng softened butter dito sa ating mat para hindi didikit yung ating dough. Konti lang din yung ilalagay natin. Then, ito na yung ating dough. Alsang-alsa na siya after 45 minutes. Mabilis umalsa yung ating dough kasi mainit ngayon ang panahon dito sa Pinas. Kaya, ayan, 45 minutes lang nag-double na siya ng size. Then, ilagay na natin siya ngayon at ikakat na natin siya. Bali, dalawang klase yung tinapay ang gagawin natin ngayon. Isa para sa cheese roll at saka yung isa naman ay para sa ensaymada. Para sa cheese roll, ang timbang ko dito, dahil gagamit ako dito ng molder, 35 grams lang. Then, yung sa ensaymada naman, kasi medium size lang yung molder din gagawin natin. Bali, 65 grams lang yung ginawa ko dito. Pero kung mas malaki yung size ng inyong molder, pwede nyo siyang lakihan din. Pwede 75 to 80 grams yung inyong size ng inyong ensaymada. Bibilugin lang natin siya ngayon. Then, i-smooth lang natin siya. Itong recipe ng dough natin, mas pinasimple natin ito kasi nagumamit lang tayo dito ng 2 egg. Compared sa mga ibang recipe natin na ensaymada na mga egg yolks talaga yung ginagamit natin. Kasi dito, lalagyan natin siya ng toppings. So, medyo matamis yung kanyang toppings. Kaya,
dapat balance lang yung magiging lasa niya. Kailangan sakto lang yung lasa ng pinaka-base natin na tinapay. Then ayun, tatakpan lang natin siya ngayon ulit ng plastic wrap. Then rest lang natin ito ng 15 minutes. Then ito pala yung molder na gagamitin ko dito para sa ating cheese roll. Pero pwede naman kahit walang cheese roll, pwede rin kahit wala, i-roll nyo pa rin siya ng pahaba. Ilalapad lang natin ito ngayon or ipa-flatten lang natin siya. Then kailangan yung smooth part ng dough natin ay nasa ilalim. Kapag iikutin na natin siya or i-roll na natin siya, then ayan, kailangan panipisin din natin yung kabilang dulo ng ating dough para masarap po siyang maigi. Then habang iniikot natin siya, ipipress natin siya guys para mag-sealed yung dough natin at walang magiging gap sa loob ng ating dough or wala yung mga malalaking butas-butas. Then ayan, then ipipinch lang natin yung pinakadulo ng ating dough para magsara din siya. Then pwede na ito guys yung ganitong size or ganitong shape. Kahit walang molder, ganito lang siya. Ilagay nyo na siya sa inyong baking tray. Then, ulitin na natin itong proseso na to dito sa ating natira pang mga dough. Ganun lang din yung gagawin natin dito sa ating cheese roll. Then, meron din pala akong technique na ituturo sa inyo dito guys. Ayan. Kapag ilagay natin yung ating dough, dyan nyo siya ilagay sa gilid. Maglagay kayo ng gap sa kabila or sa kalahati ng ating molder para yung alsa niya, hindi siya yung pataas. Kailangan palapad yung alsa niya para hindi siya aapaw dito sa ating molder. Pero kung hindi naman kayo gagamit ng molder, skip nyo na lang tong procedure na ito. Basta pag ilagay nyo sa baking tray, maglagay kayo ng space din kapag para pag umalsa na siya, ayan, hindi siya magdikit-dikit. Then, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. Then, ito naman yung ating ensaymada. Same lang din yung sa mga previous natin na mga procedures sa paggawa ng ensaymada. Ganun lang din yung gagawin natin. After natin siyang i-rest, ayan, bibilogin lang natin siya ulit. Nag-brush din pala ako ng softened butter dito sa ating mga molder para hindi didikit yung ating dough. Paasahin lang natin ito ngayon ng 45 to 50 minutes or hanggang sa mag-doble lang yung size niya. Lalo na sa panahon ngayon guys, and mainit kaya mas mabilis siyang umalsa. After 45 minutes, ayan, alsang-alsa na yung ating dough. I-bake na natin ito ngayon sa ating preheated oven ng 170 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes or hanggang sa slightly brown lang yung ibabaw ng ating tinapay. Then, ayan, kapag ganito na siya, ayan, pwede na ito. Ita-transfer lang natin siya agad ganito sa ating cooling rack para mag-stop na yung cooking process niya at hindi na siya masusunog. Alalamigin lang natin ito bago natin siya i-unmold. Then, kapag warm na siya, ayan, pwede na natin siyang tanggalin sa kanyang molder. Then, ayan guys, papakita ko lang sa inyo, napakalambot nitong dough recipe na ito. Itong dough recipe na ito, pwede nyo rin siyang gawin yung classic cheese roll na may cheese sa loob at saka ensaymada. Kung gusto nyo makatipid sa egg kasi hindi tayo gumamit ito ng egg yolks. Ayan, whole egg lang yung ginamit natin dito. Ayan, pwede rin naman. Alam naman natin na medyo nagmahal yung mga itlog ngayon or eggs natin. Kaya, ayan, pwede rin itong recipe na ito. Ang susunod naman natin gagawin ay yung kanyang pang-glaze na or yung kanyang pang-toppings. Ito, meron pala akong nabili dito guys sa Lazada. Ang sarap nitong pistachio cream na ito. Hindi siya ganun katamis at hindi siya masakit sa lalamunan. Napaka-creamy niya at napaka-smooth din ng texture nito. Kaya pwede nyo itong gamitin kapag gumagawa kayo ng pistachio crunch cake. Ito naman yung white chocolate natin. Naglagay lang ako dito ng whipping cream. Pwede ring all-purpose cream. Then, ima-microwave lang natin siya ng every 30 seconds hanggang sa mag-melt lang yung chocolate natin. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa magiging smooth na siya. Then, naglagay lang ako dito ng 2 kutsara ng ating pistachio cream. Ayan, pwede rin po yung ginawa natin nakaraan, yung homemade natin ng pistachio cream, pwede rin po yun, or pistachio paste. Pero ito kung guys, kung gusto nyong hindi na kayo mahirapan, pwedeng bumili na lang din kayo sa mga online store ng pistachio cream natin or pistachio paste. Then, and kapag ganito na siya, smooth na siya, i-coat na natin nga yung ibabaw ng ating tinapay. Ayan, and then dito, itong para sa rolls natin. Ayan, pwedeng ganito na siya, then maglagay na tayo ng nuts. Pero ako dito, nag-try ako maglagay ng filling sa kanya, yung sobra na ginawa natin nakaraan doon sa ating donut na palaman. Nilagay ko rin siya dito, masarap din siya guys. Ayan, tinry ko rin siya kasi may tira tayo noon. Pero itong cheese roll, pwede na siya kahit walang filling kasi maliit lang naman siya pagkagat mo.
Ayan, malasang-lasa mo na yung pistachio toppings na nilagay natin. Then, ito yung ensaymada natin. Ay, binutasan ko lang siya. Nilagyan ko na siya ng pistachio cream na yung nilagay natin sa donut natin nakaraan. Ay, ito kasi, medyo malaki siya. So, kailangan may palaman siya, guys. Kasi pagka yung ibabaw lang, wala nang magiging lasa yung pinaka-tinapay natin. So, mas maganda rin. May palaman siya para masarap. Titikman na natin siya ngayon. Unahin natin itong cheese roll. Dito sa cheese roll natin, kahit wala na siyang filling or palaman, masarap na siya. Kasi pag kagat mo, isang kagat lang, lasang-lasa mo na yung pistachio na nilagay natin na topping sa ibabaw. Tapos yung pagka-crunchy ng nuts. Ayan, hindi ko akalain na maganda rin pala yung combination nitong pistachio cream na ilalagay natin sa tinapay or dito sa ating ensaymada at saka cheese roll. Then, ay napakalambot din ng pinakatinapay niya. Then, ito naman yung ensaymada natin. Dito, hindi tayo pwede walang filling or palaman na ilalagay kasi malaki nga yung dough niya kapag ikagatin natin. Kapag naubos na yung toppings niya, ayan, wala na siyang lasa. Then, dito guys, pwede natin siyang ibenta ng 65 to 70 pesos kada isang ensaymada. 45 to 50 pesos naman para dun sa ating pistachio rolls. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.